Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating teksto po sa umagang ito ay matatagpuan sa Psalms 95:8-11 at ganito po ang sinasabi. At ngayon, kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating teksto po sa umagang ito ay nagpapaalala sa atin ng mga pangyayari sa disyerto, kung saan ang mga Israelita, kahit nakita na nila at naranasan na ang kapangyarihan ng Diyos, ay nagreklamo, puro reklamo pa rin sila at nagduda sila sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa halip na magtiwala. Ang pagiging o pagkakaroon ng matigas na puso ay nangangahulugan ng pagiging matigas ang ulo, hindi pakikinig, at hindi pagsunod sa mga paraan o naisin ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang 40 years na pagkaantala ng mga Israelita sa pagpasok sa lupang pangako o sa Promised Land ay bunga ng kanilang pagsuway at kawalan ng pananampalataya. Meaning, ang pagkakaroon ng matigas na puso ay ang siyang naglalayo sa atin sa kapahingahang inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya kapag narinig natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa sermon man yan ng ating mga manggagawa, sa care group man yan, o sa Bible study man yan, o maging sa panalangin, o sa pamamagitan man ng paggabay ng banal na Espiritu, huwag hayaang maging matigas ang ating puso, sapagkat ang tunay na pagsamba ay hindi lamang sa pamamagitan ng pag-awit, hindi lamang sa pamamagitan ng pagpunta sa church, hindi lamang sa ating mga pagkakaloob, kundi ang tunay na pagsamba ay may kasama o kalakip na pagsunod. At higit sa lahat, mayroong pagpapasakop at pagtitiwala sa ating Diyos, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. No, tulad po sa mga nangyayari ngayon, atin pong ipagkatiwala ang lahat sa ating Panginoon. At tayo ay dapat 100% na magtiwala sa pwedeng gawin ng ating Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Tayo'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Nawa ang mga salitang ito ay manatiling paalala sa amin na kami ay patuloy na manangan at magtiwala sa pwede mong gawin sa iyong kapangyarihan, Panginoon. At patawarin mo po kami, Ama, sa mga pagkakataong naging matigas ang aming mga puso at pinagdududahan namin ang iyong kapangyarihan. Palambutin mo, Panginoon, ang aming mga puso upang kami ay patuloy na makinig at sumunod sa iyong mga salita ngayon at hindi bukas. Tulungan mo po kami, O Diyos, na laging magtiwala sa iyong paggabay upang maranasan namin ang tunay na kapahingahan sa iyong piling. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.